This is my Bible. It is God's Word. God will use this book and change my life. I will read this to be wise, hear this being preached, study, meditate, memorize, and apply its truth. For by this I will be blessed and be a blessing, and my God will be glorified. Okay, 1 Samuel chapter 18. Ato ning padayunon nga message may tungod sa life sa mga hari that made a difference, and at the same time the people that are around them nga rason na may naimong nag-enjoy ang whole nation of Israel o blessing. Sige, 1 Samuel chapter 18. Atong basahon og tubag-tubag gikan sa verse 1 taman sa verse 9. 1 Samuel chapter 18 verses 1 to 9. Ano mo sa inyong Bible? We can say amen. Okay, verse 1. Kung magbasa, verse 2 kamo, taman ka sa verse 9. The Bible says, and it came to pass when he had made an end of speaking unto Saul, that the soul of Jonathan was knit with the soul of David, and Jonathan loved him as his own soul. Then Jonathan and David made a covenant, because he loved him as his own soul. And David went out whithersoever Saul sent him, and behaved himself wisely. And Saul set him over the men of war, and he was accepted in the sight of all people, and also in the sight of Saul's servant. And it came to pass, as day came, when David was returned from the slaughter of the Philistines, that the women came out of all cities whatsoever, singing and dancing, making Saul with flowers, with joy, and with instruments of music. And the women answered one another as they played, and said, Saul hath slain his thousands, and David his 10,000s. And Saul was very wroth, and Satan displeased him, and he said, they have ascribed to David 10,000s, and to me they have ascribed 1,000s, and what I have more than me. And Saul eyed David from that day and forward. Okay, ang Diyos mag-bless sa reading sa iyang word o sa itong pagsimba. Ito ba itong mga ulit, yung itong mga mata, mag-amputa. Among na ito nga mahal, salamat kayo sa inyong gihatag ang mga panahon na makahimo ni sa pag-iusa sa mga balay tikumanan aron amo kang masimba niya sa Espiritu o sa kamaturo. Salamat kayo Ginoo sa tanan nga pagka maayo pagkamatinudanon ng mga nabati kita Lord God, upalimi ka ron sa mga pagpadayon. Salamat sa mga palabot kayo gihatag sa matag usa. Karon kami madasigon sa pag-ila na ikaw ang among Ginoo, worthy sa mong panahon, worthy sa mong pagsimba, worthy sa mong pagdayon. Salamat kayo sa tanang graciousness na iyong ipakita sa mga tagusan. Isa pa may mga lamat sa sala na akusasyon sa iyo ang ninang mo Ginoo na di ka makabless sa panahon ng mong ganito. Tabunin may Ginoo sa Kristo sa iyong mga pasaylo ang iyong mga mahal. Tugutin na sa among pagpadayon ng ngalan ni Jesus Christ may maisa. Kung ikaw ang itudyano kung ngayon naman isip usa sa iyong mga under shepherd, tabangi ko, tudluwi ko, ikaw mag-equip sa tanan na huli kinahanglan sa para matutukan yung imong mga kanakan aron magmalambo ang gustuhan nga pagtuo aron ma-experiensyahan ang Ginoo na you are truly faithful what you have promised from your word. Salamat kayo sa tanan nga imong pagkamatinud-anon kung giduol gitugyan sa kamanangalan ng Ginoo Jesus. Amen.
Kalingkod. Kalingkod. Okay. Nasugtan na ito ni message. Ako gusto lang ibalik. Especially those who have not come back last Sunday, pagkahapon. Importante kayo nga makasabuta na sa leadership sa Israel, every successes either sa family, either sa organization, either sa business, it always comes to the factor of leadership. Kada successes, di yun kayo mong walay labot leadership. Ang harmony sa panimalay magdepende na sa pag-lead sa father, pag-lead sa husband sa panimalay. Sa business, ang successes anak depende sa pag-manage sa CEO. Sa usaka simbahan, it always comes to the leadership of the pastor. When it comes to sa organization, it always comes to the leadership kung kinsa ang leader. So the maximum still stands, every rise and fall is on leadership. Every blessedness and every curse would come to because of the leadership. Because of sa naso, it always comes to who's the leader, who's the king. Maunang iunahan ni Maison sa panahon sa mga Israelites, duha ka character atong mga nakita at gibasa karon. Ikatulo si Jonathan, and that would be hopefully ato nang mapadayon makuha na to kung say tuyo sa existence ng character. Karon si David o si Saul, they were living in the same country, the same Israelites. They were anointed, destined to be kings. Si Saul na-experience na pa nga siya na hari. Si David, di-anoint na nga siya may musunod na hari. Sa panahon ni Saul, Israel was stagnant. Panahon ni Saul, ang Israel walay napatik, napagpanalangin sa Diyos. And the reality is, they are always, sige sila inasulong sa mga Philistines. Sige lang silang pag-away. Kung ang kapait pa yun, atong panahon na, when yes, they have soldiers, yes, they have gathered themselves, mga sundalo, but they don't have the weapon to fight as an army. Kabalo mo, kinsa na sword, kinsa na shield, kinsa na spear, only Saul and Jonathan. The rest, walay mga sword na. Naaalan sila hinay-hinay na sword sa panahon na si David. Napiling niya si Goliath. Pero before that, wala sila yung mga sword. Ang kabalo mo sa gamit sa army ni Saul. Sa diyan, magpatawag si Saul, okay, platoon, line up, mag-line up na, prepare your weapon. Ang ilang mga gamit, katong mga pitchfork, ang ilang mga piko, mga pala, wala sword. Murag, andam ang inyong armas, andam din kasi kung pala. Andam kasi imuhang piko. Mauna ilang mga armas before David slaying Goliath. Sa panahon, kung imunta na sa history nila, usapan man sila, daghan na sila ng building ng mga Philistines, that the swords of the Philistines, ipangkuha na nila. Anong na sila ay armas. Pero before David's defeat kang Goliath, wakit sila ay armas, way basta. Lumoy kayo ang Israel. They were, sa kuwan pa, they had been a laughing stock. Katawaan lang sila sa mga Philistines. Mabitaw ka-afford kayo mga Philistines hagit sa ilan? Wala wag yung kayong sukol sa champion nila na si Goliath until David came. So muna, duha ka tao. Duha ka na anointed leader. Sa time ni Saul, the nation was stagnant. There's no prosperity. But notice, kung imong basahon pa tayo ng Bible, sa time ni David, God has been blessing the nation. God has been blessing not only David, but also the people that is working around David. Isa ng mga Israelites,
Yung pag-bless sila sa Diyos sa panahon ni David. And why is that? Because the people around David have learned to be kingmakers. They have learned to promote their king. Kabalo ka sa panahon ni Saul, David was a kingmaker to Saul. He was the one winning wars for King Saul. The problem of King Saul was, there is something in him na ay naan niya, na instead, he would progress. Progress kung siya nato sa usa sa mga hari sa Israel that would be remembered as the first and the very, kanang gitawag, very honorable king. He ended up na iyaharang reign mo ay naa dahil wala na siya kaliwatan na kapasunod niya. O kaling luoy kayo karon sa Israel. Instead of that, na ang mga camps dito, mga army station dito, tawagon sa ilangalan, walay ngalan ni Saul na army camp. Mas naapak camp of David, naapak camp of Jonathan, pero not a camp of Saul. Walay kanabang, murabat, magtapong ka ang mga army sa Israelites, ang ngalan sa ilang garrison, dili ngalan ni Saul. Saul was truly forgotten. Pero because there are people who are willing to be kingmakers for David, maunang si David na yung una. Si King Saul was the king of David. Si King Saul atong panahon na giilagin siya na hari siya ni David. O galing sa pag-ila ni David na hari niya si Saul, dili galing ka-afford si David, masakitan si Saul. Dili galing ka-afford si David na ang iyang hari mabutang sa sitwasyon na mayroong makaluluoy. Iyahat yung ginalabanan. Moingon galing si Saul, o sulong ka dito, ang tuyo lang ni Saul para mamatay si David. Si David, o sige, kisay ka pa ako, sa ikaw lang. Sulong dito, daghang kay kontra, mapilti man talang kontra. Pagbalik ka na, magbitbit naman si David, daghang mga sword. Magbitbit naman siya, daghang mga spear of shield. Ngayon na siya, oh, nakabalik malagi ka, pilti na ako. Ingat ang Bible, and from that time on, ang eyes ni Saul was on David. Kaya tungod ang sitwasyon na nahitabo, David became a, kanang tawagin, word of the mouth sa mga tao. They were singing na pagaling sila gihimo ng kanta para kay David. Number 1 top hit. David had slain his 10,000 and Saul his 1,000. Every time makakita ang mga tao kang David, maganda. David has slain his 10,000, Saul his 1,000. O naay na kay Saul na the reason kung ano, God was not able to progress him. Listen to this one. Ako ning nasabtan nga prinsipyo, as I have given me support na mag-attend og mga conference ni Maxwell. Ako ning nasabtan nga prinsipyo. And dili na ko ipaningkamutan ako dili ko po maayo gyud nga tao. Maot kay ko kinaiya, telling you. Milad kay ko kinabuhi. Pero ang kanindot kani sa atong oportunidad nga naa na kay Diyos na nagsaad nga mupanalangin na ito, mutabang na ito, ato na yun ng desisyon kung magpabilin ta sa kahinta nga dili ka bless ang Ginoo na ito. It is in your hands na dili yun makabless ang Ginoo nyo. Imuha na kita. Sama sa kumingon, dili ka utan na matao ta sa panimalay na pobre, luoy, alaon. Ang dautan kung nagpabiling ka nga pobre o namatay ka nga pobre nga naamanta kay oportunidad nga mag-experience o blessing gikan sa imong Ginoo. Di ba dautan na imong kang anak sa pamilya nga makaluluoy? Ang dautan kung nagpabilin ta diha na atay tsansa nga maglambo. So si Saul was the king at that time, and naitabo, he was very jealous of David. So ingon ani naay mga balaod ang kinahanglan nato masabtan nga di pinipili ma-change. Di pinipili ma-change. Kinahanglan gyud ato kining dawaton.
Parehas pa sa kapatid mo na itawag the law of seed time and harvest. Di ka na pili mausap na kinahanglan gusto kag ani na agyo'y panahon sa pagpugas. Nga na apo'y itawag the law of time. Nga, dili yun tanan automatic matigulang. Mutubog yun na agyo'y panahon para kikinahanglan. So, ingon ani sa din, naay saat sa pag-progress sa Ginoo sa itong life, naay kinahanglan masabtan na ito nga prinsipyo. Every success is determined by this factor. Ato na rin nakakunan, probably we're going to do this pason lang nato gamay. Always remember, kaning pula, your relationship with Jesus Christ is a very, very best starting point to enjoy success. Kung naadyo kay tinuod nga relasyon ni Kristo, mauna siya yung starting point that you would enjoy blessing. Pero part sa success is kaning gitawag giving. Maunang naghatag na naanad na gali kag sigig hatag, o nang ang mga tao na naanad o sigig hatag, malipay na nga mga hatag. Ang mga tao nga muhatag panalag sa malipay na inigsigi naghatag mag-uul, problema na. Maunang mas maayo magsigi kag hatag, maayo magsigi kag hatag. Aron, dili na ka na yun mag-uul, di na ka masakitan magsigi kag hatag. Ang makasakit magod ka na maghatag kag panalagsa, lipay ka. Pero sige na kag pahatagon, mawala na galing ng cheerfulness, mawala ng blessing sa paghatag. Kaya ang more blessed, katulong cheerful giver. Ang gipramisan o double na blessing, katulong cheerful giver. Ba in Acts chapter 20, verse 35, maumay gipramisan. So now, part sa imong successes is holy living. Pag tinanong yun, palayo sa sala, likay sa sala, lakaw palayo, gikan sa mga butang kabalo ka na ma-compromise ang inyong testimony. Live a holy life. Kanang word holy life, sanctified, kanang palayo sa sala. Doon masikita, doon ay mga panahon na agad tayo mga weaknesses, na agad tayo mga failures, but yan, nakitaan sa Diyos ang atong kinuha, ipalayo ta, gikan sa sala. Dahil ko yung anak is, tanong mo yung relasyon. Walay tinuod nga success kung wakay sakto nga relasyon sa tao. Inumdumi na. Kinahanglan, kung gusto kang enjoy of successes, mo bitaw lang kinahanglan kang maayo kag PR. Naakay public relation. Naakay maayong relasyon sa tao. Dili na ang tao makakita nimo mahadlok mag-uul. Ang tao makakita nimo malipay siya, makarelate siya sa inyo. Even in the family, even sa inyong mga anak, sa inyong parents, you want to enjoy successes, develop a strong, loving relationship with your parents. Amen. Mga anak, gusto mga anak? Amen. Develop a loving, strong relationship with your parents. Kung yung anak, you need to find models that will influence you. Pangita mo mga example ng mga tao na pwede nimo gamiton ang iyang kinabuhi, mga good things sa iyang life na pwede mong sundon. Pangita o tanong mo kani sundon ako ni iyahang inani na pamaagis kinabuhi, good. Inana. Find somebody that would model for you, that would show you unsay Kristyanismo, that would show you unsa nang tinuod nga pagsunod sa Dios, that would show you unsa nang faithfulness, that would show you unsa nang mubiya gikan sa panamatan sa sala, that would show you strength in times of temptation. Pangitag model inana. Amen. You want to be successful, find influential models. Kung yung anak is dapat you are spiritually guided. Listen to this one. Paminawag yun. Ayaw tuguti nga moabot ang panahon wala na yung makagiyan mo spiritually. Patudlo yun. Ayaw yung hunahunaa na dili na ka patudluan mawalihan. Ayaw yung hunahunaa nga naa na kay naibaluan o di na kamutawag o pagtudlo espirituhano. Wapot na galing ang panahon na maunay pinaka kung
tuyaw na panahon sa imong kinabuhi because that is the time that you are closing your doors for God to favor and bless you. Naay mga Kristiyano, dili na ganahan mawalihan. Dili na ganahan magiyahan. Maabot ka ng panahon nga di na kaganahan masultian, matudluan, o di na ka mga yung pakitampag sa imong pastor. That is the time that you are closing your door for blessing. Kung gusto kang manirana ka sa imong puntahan, huwag panalangin, ayaw na pag-iya spiritually. When people stop coming to church to be guided spiritually, that's the time we are saying, Lord, I don't need your blessing anymore. So, kinahanglan magpag-iya ka, magpatudlo. Pastor, tiguang naman ko, anong giyahan pa man ko, mas maayo na magkatiguang ka, mangita kang bugiyan mo. Kaya lisod kayo, magkataas ang imong edad, magkadaghan pag-noon imong mga wrong decisions. Pwede ra, bata pa ka, daghan ka mga sayong na desisyon. Kung learner ka, dali ka mo grow. Pero tiguang na ka, sige gihapon ka desisyon o sa'yo, problema na, gawin na nagkagpanahon sa kalibutan. So you need somebody that will guide you spiritually. If you want to experience successes, kinahanglan kag pastor. Nang kinahanglan kag pastor. Munang ingon ng Bible in Jeremiah chapter 3 verse 23, I will give you pastors according to my heart. Ingon ng Diyos that will feed you with knowledge and understanding. It will feed you with knowledge and understanding. Then, lastly, imong kinaiya, katruha. Kani atong kinaiya, ang ka-blessing ani pili pa ni mausap. E ngano na ay gahom sa Diyos, na ay Holy Spirit nga pili na itong parayo at tapang uusap na ito. Kani atong naon, lisod na ni Usbon. Kanang mga tabok-tambok na ito gamay, pili pa siguro ni makaya exercise. Kani atong mga kunot-kunot, lisod na ni mawala. Kaning mga hulot atong buhok, lisod na yun ni utrohon. Pero ang pwede pang mautro atong kinaiya. Di ana mas mag-glorify ang Diyos kaysa utrohon atong dagway. So, have a teachable attitude. Patudlo. Yang kung sultian ka, may tulong sa sayo ni mga kinaiya, dawa ka. Ayaw ka suko. Dahil ingon, saan ka magod, yaw-yawan mong ko. Yaw-yaw imong pamati, anak, pero actually it's not yaw-yaw, it's an instruction. Ayaw ka suko, yaw-yawan ka. Alam niya na, may mutudlo ni mo. Kung eskwila pa magali ka para mubayad ka, para tudluan ka, nausahay kasapaan kasi mong maestra. Kana nanon way bayad, libre ka lang, tudluan ka, di ka ganahan. So, mga determining factors of success. Your relationship with Christ is the starting point. Then, learn to give. Live righteous living. Pag tinaro. Then, taro may mong relasyon sa imo si katao, sa pamilya. Dahil, pangitan. Mga kinabuhing piling masuon. Dahil, be guided spiritually. Develop your relationship with your pastor. Then be teachable. Now, naay gitawag the law of the lead. Kaning law of the lead, parehas sa usa ka garapon ba kanang naay taklod. Kanang taklod gitawag na siya lead. Ang tanan nga naa sa sulod di kay gawas kung di natangtango ng taklod. Kung naapagaling bisag kabantay ka ganahan ta talaga ginamos. Saya dili ka ginamos dahil kung ginamos basta panalagsa. Pero ginamos pamahaw, paniunto, panihapon, murag lisod na po. O panalagsa, ganahan ta, di ba takluban ining abre, kung sakit may tamo mang mouse, nang smells like kanang hell, but tastes like heaven. Ining abre na nun, pero gibutangan duloy, gibutangan o
ahos, gibutangan sibuyas, o gibutangan usa ka kungkung nga sili, wow, kalami. Ay, kabala ka, maligot to, tarong taon. Karon, di, bisang unsa pa na kalami unless imong tagtangon ng taklob sa garapon, you cannot enjoy everything that is inside. Always remember this. Gihimo ta sa Diyos, gibutangan ta sa Ginoo na inside potentials. Samantha ko sa nato. You are not a byproduct of an accident. God has a purpose for you. Dili aksidente gibutang ka sa simbahan, imo kang membro sa simbahan. God wants to use you for His glory and honor. Always remember that. Ayaw ginagalintin, yung kawapan siguro ko'y gamit. No! Na ay tuyo ang Diyos niyo. You have all the potentials to be used by God and to be blessed by God. The problem there, you are not letting it out. Ikagawas. You are not using the most of your potentials inside you. It's because something is covering it. Na ay nagtabot, na ay gitawag li. Mo ni siya naitabot ni Saul. Si Saul, dili siya, wala siya ka-enjoy sa iyang pagkatinuod nga hari. Wala niya nadala ang nasod sa blessing na pili niyang atol. Tungod, aning nga balaod, wag niya nasabti. There is something that covers Saul's potential, Saul's life, nga dili siya makamove forward. So yun ani, elite is anything in your life that keeps you from growing and expanding. Remember, kanang lead ka rin, it is something that holds you, nagbirani mo, na di ka mag-expand, di ka mag-grow. Anything, apili mo kinaiya. Hello? Tanan birani mo. Anything na rin nga mo, push mo pa upos, instead doon sa kakapataas, that is elite. Then, things that holds you back, things that's pulling you down, things that keeps you from moving in faith for God, and things that limits your effectiveness sa asang dapita nga area sa imong life. Na ay mga panahon you are limited, ganun din dugay makaka-expand, ganun dugay makakaabot sa gusto ni mong maabtan because there is something that holds you. There is a lead that is covering you. Mo na buot pasabot anak, na ay nagtabon mo, na ay nagunit mo nga dili ka makalahuntay padayon. Kabalo mo sa Malaysia, not Malaysia, Thailand. Di ba na sila yung mga elephant pet, ang ilaha galing sakyan dito dili kasagaran kabayo, elephante. Ang ilang mga elephante sa Thailand, ilala ng ihigot o gagmay kayo ng mga kanang pin stick. Ihigot na nila diha sa ilaha, gawas sa ilahang balay. Kauman, biyaan na. Dako, imo unaw-unaw, dako kay nasa katanang ilipante ko. Dako kay katanang ilipante. Nga naman nga di man mutakas ang ilipante, nga gamay na kayo man ng stick na gibutan diha. Kamalumon sa, ingon ana dahil ingon ang mga locals. Ang elepante, ilang padagpan, higda na nila o chain, pero pagka permiro nilang higot, ilan ang ibutang dito sa kahoy na dato kayo higot. It only takes 21 mind conditioning days para sa elepante. Nga makakita ka na siya nga nahigot iyang tiil, inigbira niya lakaw na, di mo sa kadaog sa kahoy dato kayo. Sige siya pirana, di siya kadaog. Pag after 21 days, ilan na rin ng kuhaon. Pagkuhaan na nila, ilan na rin ng ibalhin, bisag gamay kay stick. Ang elepante, pagkakita niya na siya higot, iniglihok niya ng gamay, una-una niya, di na siya kadaog anak. Unang di na siya mulakaw. Unang, it is mind conditioning.
Gibutang na sa una sa elepante mo na. Bisa kang elepante, higot na ni mo bangko ingon anak. Pila naman ko na madala na. Pero pagkakita niya may higot yan tiil niya na ay PC niya, di na siya mulakaw. Kaya mo na di siya kadaog. Ingon ana usahay ang lead na to. Muratag elepante. Kaya bisa kabalo ta kaya na to. Pero ito mo na dili oy. Walang dili ta ka move forward. Walang malimitahan ta sa atong effectiveness. Kaya ito mo na di kaya ko taman. Mauna jud ko, ingon ani ra jud ko taman. Lord. O na usahay, daghang mga Kristohanon, even kami mga pastor sa magtanaw ko, ano man nga magtaman naman tagkaibog anang mga pastor na ipagpanalanginan si Ginoo, anong di man sa tamang tinguha? Anong sila raman, anong kita diliman? So mausap ko, ano man taman na tagkaibog mga membro sa simbahan na ipagpanalanginan si Ginoo, anong di man itong simbahan? So we should take this lead off. Ato ning tangtangon na tatlog na to. Ato ning arsahon, wala ako na to ni. Aron atong mga potensyal manggawas. So you have to understand na mo ni siya gitawag law of the lead, something that would cover you. Now, mao ni siya gitawag sa spirituality hindrance for blessedness. If you are a child of God, and there are hindrances, there are things that hold you, anong di ka ka-enjoy a blessing, it might be you are still under that lead. You have to take it off. Tangan na, ibta na. Kuhaan na ayaw i-condition imong utok na diha ka katangan. Dili ka pariha sa ilipante. Iyon amin na si Saul, ato ning na-discuss last time, last Sunday afternoon, these are examples sa iyahang lead. These are examples of things that holding Saul back, nga anong dili ka bless o dugang o taas ang Ginoo niya. Kaning mga butangan na sa iyang life, nga ang naitabo, dili siya ka-move forward. Una, si Saul, hadlukan. Kalawang, sa Kristohanon, there is no room para mahadlo ka. Kanta gali ang choir, oh, God is always there. God has always been there. Bisan pagwa pa ka naabot sa future, to anong Ginoo, kapaabot nimo. Anong mahadlo ka? Ang imong Ginoo, to anong mandaan? Sunod, patience. Kita, di ta kabalo mo paabot sa pasaktong panahon. Sunod, lead of influence. Ang naitabok si Saul, wag siya influence. Dili siya kaset o maayong nga pattern. Dili siya ka-model. Sige na iya nga pwede niya yung model. Sa kuwan pa, wala siya mabiling nga pwede kamatay niya, may nunduman siya. Minaw. O mamatay ka, sa kayo may nunduman sa mga tao mo. Huwag na influence. Nga, at bitaw si Pablo, namatay ito, pero mag-bless kaya ko ato niya. Nga naman, kaya bisangin nagkalisod, musimba yun. Huwag na influence. Mamatay ka ba, muna may nunduman sa mga tao mo. Akong ignan si London kahapon, by the way, nagsugod na, balik na po sa tuwang radio broadcast. So, balik na mo paminaw. O ignan nyo inyong mga kasilinganan. Balik na si Pastor Tito. Your morning walk with the voice of truth. Alas 11 sa Uto, 89.1 Sharp FM. Okay? Sugod na magkakon, ignan ako si London. Doon, mamatay ko doon, sa simbahan, o mutukar na po dito ng voice of truth. Makahinumdum yung mga tao, si Pastor Tito, mag-radyo, yung ani, mag-tuyao. There's something na pwede kang mahinumduman. Something in your life that is worth remembering. It will be an influence then you. Then, resources.
Si Saul, di siya mo-initiate na nasa resources. Sama sa kung iiwan ninyo ganina. Si Saul, iyang mga soldiers before napatay ni David si Goliath, white larong armas. Pero iyang ipaaway. Mura pagiging ba, atak mo niya kay larong armas. Mura rin mga kapgubang ala, pamusin mo niya, padala na mong sundang niya ang kontra. Mga abortar, mga armalay, niya sundang na ipabitbit. Isa mo tayo manukol na. Wala mga talawan pagduyog niya ang mga soldiers. Wala pa siya, di siya kagalong mo na nasa resources. Dahil denial, di siya makakot na siya problema. O di ko siya sa problema na to. Nakaproblema ka, di ka, magdiling ka mo ilangan na tayo part sa problem. Mangita tayo pa sa ilan. Nakaproblema na siya, manggut, no. Saya gusto kita mo tudlo, ikaw ha? Kalimutan ang tulog dari sa ato. Usara ikaw ha? Uy, tulog na sa inyo. So, inaana ka, we deny nga ang problema o ang tao. Dahil sunod, impulsiveness. Sunod, pride. Kaning hilas kita sa ngatanan. Pagay tayo na himo, hilas na ta. Unang, di ka panalang Ginoo na tugugang kay wapagalit ka sa kagusa ka ang gihulog na ta. Ginoo na ta. Disobedience, na a clear command gikan sa Word of God, clear instruction gikan sa persons in authority, di ta ka malusunod. Muna yung mga lead na ay jealousy, masina ta sa pan. Una-una ta, may panguban na akawala. Lahi-lahi man ang pag-bless Ginoo na ta. Lahi-lahi man ang nature sa pag-abot sa blessing na ta. O ito ng lahi-lahi kag-beauty. Lahi-lahi ang ihatag na appreciation sa matag magtanaw na to. Ay uban magtanaw na ko, wapo kayo sa katanan. Napayaban magtanong ako, Amerikano ko. Tawa si GRG. Napayaban magtanong ako, Hapon ko. Spanish. Napayaban magtanong ako, di ganahan. Wala akong asawa magtanong ako, magkilig. Magpangurog. Labi nagmasuko, magpangurog sa kalagot. Pero, kabalo ka, inumdumi lahi-lahi ang nature sa pag-abot sa atong blessing. So we shouldn't be jealous with each other. We should not put ourselves in a position that we are competing for blessing. We are not competing for blessing. We are on the same path. Katulad ta. Giling ta, kuntisay. Inumdumi sa iglesia, walay kuntisay ni. Parihas tatanan o Ginoong muhatag o blessing na to. Lahi-lahi lang ang nature. Pero, anger. Sakto mo ng masuko, pero kanang masuko ka sa tao mo na sayo. Masuko ka sa sayo, kaya gihimo, dili sa tao. Kaya masuko ka sa sayo, hindi ka siya mahimog sayo, di na ka masuko. Pero nasuko ka sa tao, sa wa siya gihimog sayo, kung nang makakita ka niya, magpangagot, yapo ka. Kaya siya, ako ka nasuko. Diba? Nakakamili ko. Isa tao ng kanasuko. Pero sa sayo, kung wala siya gihimog sayo, wala ka nasuko. Then, deceit. The thing is, kani, ang worst case mo din po ni Saul, ni King Saul, is this one. He was content of having these things sa iyang life. And he was allowing it to stay. Nisukot ka siyang mag-permanente na niya. Hey, listen to this one. Ang issue rin, the issue is not that you have a lead in your life. The issue is, what are you doing knowing na na ay something that is holding you back? What the issue? The issue is na ba kay witness, na ba kay lead? Yes na. Pero dili na mo ang ngayon imong i-focus. Ang imong ngayon i-focus, unsa may imong gihimo para ka na nag-cover nimo, ka na nagpugong nimo, na kay solusyon na mawala na. Ang problema kang Saul, sukot pa siyang naala permi niya. Pero
jealousy. Magpabilin na gyapon siya mamakat. Magpabilin na gyapon siya jealous kang David. Magpabilin na gyapon siya dili responsible mo deny siya sa mga sayo. Sa mga desisyon na wrong niya. Magpabilin na gyapon siya disobey. Musugot na gyapon okay na niya di siya tuman. The same as why problema kung naatay mga kapakyasan. Normal na nato. Ang problema kani kabalukang daghan ng pagkulang sa Diyos, wala ka ni cover up. Ano yung problema? Kabalukang daghan ang sayo, daghan ang mga di maayong na buhat, na musugot lang ang magpermanente ka niya. Muna si King Saul, muna yung diferensya nila ni David. Si David, kabalo siya nga daghang mga utang sa iyang life na that is holding him na ang Ginoo dili ka-bless niya. Pero what David did, he lifted up the lead for himself. Iya ang gikuha ni something that would cover him so that he could climb up. Something that is holding him mo nang arong makasaka siya. Karon ita pastor, unsaon man nato nga malift ang atong lead, malift ang ato ang kanang things that hinders us, mawala na. Unsaon man atong himuon ni pastor aron kanang mga butang nga nagtago nato matangtang na. Atong tanawon ang life ni David. Let's look at the life of David. Si David, kung imong tanawon, he was the #1 supporter of his king. Inumdumi na. Abrihan na itong Bible please sa Samuel 18. Sa Samuel 18. Ano ha? In verse 10. And it came to pass on the morrow that the evil spirit from God came upon Saul. And he prophesied in the midst of the house, and David played with his hand at other times, and there was a javelin in Saul's hand. And Saul cast the javelin, for he said, I will smite David even to the wall with it. And David avoided out of his presence twice. And died. Si Saul, na ay musulod niyang dautang na spirito tungod sa iyahang kinaiya, tungod sa mga butangan na niya, mahasol ganit si Saul kabulong sa trabaho ni David. Si David, play og organ para makalma si Saul. Play og harp. Himong kanta si David para kang Saul. Kung imong tanawon before those chapters, si David, dito siya sa kilid ni Saul maglingkod. Dayon, kauman, basta si Saul nga rin mahasol, magproblema, magtukar si David. Pagtukar ni David, makalma si Saul. Kaya kung imong tanawon ng chapter 18, mauna ning panahon na si Saul, hasol kay siya, nag-play si David sa iyang harp para magpaulian niyang hari. Inaana siya kasuporte. Karong kitirahan siya javelin. Gibangkaw siya. Inumdumi, gipatay na ni David si Uriah kani. Si Saul pa kayo di mapatay niya. Chapter 17, patay na si Uriah kani. Panahon na 17, namatay 18. Nasikat na si David kani. Pero sa dihanggi, bangkaw siya sa iyang game mo. Sige sa verse. In verse 11. He avoided and he went out of the presence of King Saul. Huwag siya ni Saul. Ipalayo lang siya. Ikalma siya. Hey, listen to this one. If you want to grow sa iyong Christian life, you must learn to be kingmakers. Si David, iyang hari si King Saul. Basta na ay problema iyang hari, tukaran niya. Ang problema na to, na ay problema itong ginikanan, lumaga na to. Na ay problema ang pastor, magpapadlog sa mo. Dili ingon na. Dapat ikaw mo'y usa sa solusyon sa problema di atupag sa imong hari.
Inana ang pag-lift up sa liit. Kinahanglan you yourself should know na kinahanglan I will be a kingmaker. I will lift up my king. Ako di na ko taga-problema akong hari. Di na ko taga-aguna-unaon akong hari. Di ko magdalag balita kadi maayon akong hari. Kung naay problema akong hari, akong obserbaran kung gisapon galing, di sa ko magsurang-surang. Unya at makalma na. Pagkalma, usa din ko muduon, usa din ko musturya. Na akong balikamutan na kanina kumari, kung naamagali siya kasuko na ko, mawala niya kasuko, akong pagitawag sa problema na ko. Inaanak si David. Inaanak niya din. Tanawa in verse. In verse 3, verse 5. Verse 5. And David went out whithersoever Saul sent him, and behaved what? Himself wisely. Listen to this one. Hey, si David was a kingmaker. Hari na si Saul. Si Saul is such as leader sa army. Tanaw si David, ako'y ang akong army ng lidan, ang mga gamit, mga tawag mga piko, mga pala, mga pitchfork, itong gamiton tangtang sa uhay. Ang upan, mga para. Kung magbangkaw balik, para gamiton na ako. Ang kontra, bangkaw. Niya, o magbinunalay, ang gamit niya kanang araro, magtinibasay, ang himuot tawag sa mga sundalo, tigsadal, araro. Di ka kabalos. Kay, tuwing mong pasahon, na verse dito nga, only Jonathan ang Saul na iso. Maunang na itabo, gihimo siyang leader sa army. Kabalo mo sa role sa another kingmaker, si Jonathan. Tanawa sa verse 4 naman. Sa verse 4. Another kingmaker, si Jonathan. O sa iyang gimo. Knowing na si David, gihimo siyang king's army sa iyang gimo. And Jonathan gave his sa verse 4. Verse 4. He gave his sword, his bow, his girdle. Gihatag niya. Inana ang mga kingmaker. Gusto kang ma-lift up ang imong lead para si David. Si David had learned to fully support his king. Di kali ka makaton anak, nga maguna-una ka, nga kinahanglan mo suporta ko, mo paluyo ko sa akong ginikanan. Anak, ikaw nga nagtrabaho, kinahanglan, ibutang mo si muna-una, I will support and I will do my best to support ang trabaho na ihatag sa ginuna ko ang mga tao na hindi. Sa iglesia, di galing mo ibutang sa muna-una that you will be a kingmaker to your pastor. Ang may tabo, that lead that covers you will continue to be there. Hindi na kawala. Usana sa problema sa mga churches sa Mindanao, anong gamay na kayo kahunat o bless ang Ginoo. So, saan akong observa? Si Pastor Abante sa Luzon. Mahuman siya guwali ang iyang mga men, magdali-dali nagduon niya, usa magdalag tubig, usa mo kuha dayon sa iyang barong, usa mo tangtang sa iyang sapatos, magbitbit ng sinilas, ipasuot sa iyo. Nakita mo sa training ni Pastor Sauco sa mga mukuyog niya, pagkahuman, bisag asa si Pastor Joey, kuyugan yun ang mata na apirni, unsay mo, anong ini, Pastor? Inana ang mga tao na gusto panalangin. Those are king makers. Kabalo mo si Pastor Joey before siya yung time? Before na siya mo nahimo ng pastor, ay tawagon siya sa iyang pastor, magkadipo-dipo nag-adto, naguba ang sakyanan sa iyang pastor, gaulan, gipaayo siya, pag-ayo na, yun siya, sige, tulak mo, tulak, pag tulak na,
niangkap, ninagan, nibiyaan siya o sa binig-liti. Uli, mapagtawag si Pastor Louie. Kaya na. Dahil panahon na ikontra yung pastor, ingon na yun yung pastor niya, Joey. Ikaw pa rin, parilin mo yan. Eh, Pastor Joey, gusto na yun. Ano, pastor, gusto na yun na. Opo, pastor, opo. Gunita na po siya. Karoon, yan na siya. Teka, pastor, tataymin lang po tayo. Tataymin. Di ito siya po siya, pero yung na, mukalma rin kadugayan na po ang pastor. Kailan ka siya, pastor? Sa mukalma rin kadugayan na po, pastor. Okay na rin. Pag, yan na. Teka po, pastor, may mga tao pa. Dalilan, sa dalilan. Pero iyan liwat makalma. Di ko doon siya po siya, pero wag yun siya lingog, no. O sa kasabado, ako pastor, wa pa sa isakyanan, ang akong motor, katupang yung motor, katupang motor yung yakan na akong mahunda ko sa Pimotimo. Padulong sila mag-visit, ang motor, wa pa ko ka-drive ato sukat-sukat, pero ako hindi pasinaw ato. Taya na, pero musinaw yun, kaya masubok man si pastor dito pasinaw. Ang dikit ato, pero tingin po kapasinaw ato, dikit na may mga taya dahil, mo pastor. Ito, anong napamanitaya ko, pa na naman pastor. Ako hindi pasinaw ito, makitang nahatag ito sa ako. Eh pagka naanay pastor, naanay motor si pastor, ang gipulya ito, TSR man, TSR na ito. Buhit pagka taman ka, ang TSR. Ako hindi palimpyo ito. Visit silang numbers. Ang may tabo, kay katubitang kanang murag, murag naikot sa break sa tubangan nga, naputol. Pagkaputol ni sangit dito sa spoke, pag sangit sa spoke na tumba silang Pastor Chris, pagpagawas pa nila padulong sa plaza, tingala ko si Mangros ni ulit, nagsiya, agay-agay ko. Bago kami na mag-prayer meeting, Saturday ko, kumang na kung saan ka, si Pastor Chris, kasunod, kayilog sa ina, dahil hugaw dilipa. Tawag, dali, yun, saan mo paglimpyo ko, ha? Natawa kami, kuha ato nito, bitanong ako na nakusa ka ito ba? Ako'y na, kapto na nasangit sa spoke ang mga itong murag certain anak sa breakol, na anak ba? Ako'y kipasangilan, ako'y kikasapaan. Ang motor ka, akong gibit-bit, di na nagdagan na, gibit-bit na matubangan. Alasan ko na. Uli ko magaling iskina ra, yung angira, padulong mahal. Muna kong karoon, nagwali ko dito sa Kalamba, nagkuyog kong doha ka buok, munang kuyugon galing takapag-anad na maghuna-huna ka o tapang nako, dili nga maghuna-huna ka katulog, kasi pastor, iya nagwali dito. Kung kuyog ka, naghuna-huna ka katulog, kani katulog na yung gwali. Kung nagkadipo-dipo ko gwali na magipangila, ako kung kuyog na tulog. Abot ko rin sa Kalamba, magaling na ako ikuyog doon ako, abdi kayo, pagkauman ako bali, hindi ko isa ka lang. Bitbitin sila dito sa kubarong, bitbitin sa patas o kasandal, anak ito ko sa kapastro. Pagkuha din, saan din sa kusandal. Kundi, nakaginawa na ko doon dito sa kapastro. Anak din sa sako. Pastor, serve sila ninyo ba? Inanak kita pastor, pagkaon yung pastor. Ano hindi na ako pastor, pastor na ako, hindi mo pa ako. Anak sa, hindi na asawa ko nung, pastor na ako, hindi mo pa ako. Kuha? Pastor, saan mapili na sa itong prayer breakfast na rin? Pero kung tingis, inanak ko, na magkapunta na kingmaker ta. Pagsukod na lang is you have to live it for yourself. Ikaw may kabalo. Di wala na anan observe. Ang ato na anaran, kita'y sertihan. Wala na anan na kita mo'y alautun. Gusto tahaw, hilas mo na perni. Pero naaron na yung tayo para anak. Pero di pagaling na igayon mo para maghilas-hilas. Ayaw sa. Sir, ayaw tignan ako'y pastor ko. Dili mo pagaling kay
simbahan ko. Wa pagaling kay klaro na himo para sa Ginoo. Amen. Be a servant. And ang si David, maunang ang naitabo, suko si Sonia, wa siya ni suko, wala niya ikaw, so, utol nila kong ulo Goliath, ikaw na rin, diba? Utol ka rin yung ulo Goliath, na si Goliath, huwag mo sukol, bisag si Saul, di ko sukol na to. Pero ibang kaurasan niya, ang hihimo pa yung David, kikantahan pa yun siya para makalma. Yabang kalunan siya. Pero in the Bible, David behaved himself wisely. That is lifting the lead for yourself. Karong hapon, ito rin tanawang unsa ni. Unsa rin lifting the lead for yourself. Alas 3:30. Let's continue this message, being a kingmaker. And I'm challenging you, balik mo niyang hapon. Balik mo niyang hapon. Para makasabot pa yun mo in any day. Until di na ito ni masabtan, we cannot fully enjoy the blessings of God. Daghan pa yung mga hindrances na magtugon. Maninong tama ka po tayo. Father, thank you sa tayo ngayon yatag na mo, makasimba. Salamat Ginoo sa tanan ng pagkamayo ng nabati nimo again by your word. Salamat nga mayong gabay ang mga prinsipyo ani mayong gabay sa among pagpadayon. Ang kinabuhi isip imong mga katawan. I'm giving you, Lord, ang imong mga kaanakan, whatever seed of faith that has been planted sa ilang heart, pagkadungog sa imong pulong Ginoo, patubuan eh. Ang magmalambo ang among pagkinabuhi isip imong mga kaanakan. Salamat kayo Ginoo, nalaykod kay kami Diyos. Ikaw ang ginuulan, ikaw ang itugyanan. Pinaginaman sa kamanangalan ni Ginoong Jesus. Kaya sa tama bulag-bulag, akong naandan. Yes, kung ano ka ito ang offering is ushers. And ganyan ako si Brother Erning, may mag-pray para sa ito ang offering sa tama